Another day, another video na naman mga bossing ko. Pero bago yon, shoutout muna mga bossing ko sa mga user ng Kiwi Icon 110cc dyan. So tanong ko lang, kamusta ba motor nyo? Ayun! So goods na goods pa rin. So yun nga, ito nga pala si Kiwi Icon 110cc na 4 years and 5 months na natin ginagamit, no? So makikita ninyo mga bossing ko na halos tinanggal ko na yung mga decals niya, no? So kasi mas gusto ko na black lang yung itsura niya, malinis, no? Pero syempre, yung topic ko for today's video nga ay bakit nga ba ito tumagal ng 4 years and 5 months at bakit nga ba nami-maintain ko na maganda yung performance niya at hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo, no? So, yun mga bossing ko, no? Sa mga naghahanap pala dyan ng mga parts o mga kasukat na plug and play na kailangan ninyo sa inyong Kiwi Icon 110cc dahil may mga sira na yung ibang parts ng inyong motor, ay mayroon kayong makikita dito sa video ko na ito na yellow basket at pwede nyo siyang i-click, no? Yung yellow basket para makita ninyo yung mga parts and accessories na nandun sa loob ng yellow basket. So ilang items ba yung nasa loob ng yellow basket? So 10 items yung ilalagay ko, at yung ilalagay ko dyan sa yellow basket na yan, yun yung mga mas kailangan ng motor natin, no? Kaya pagka need ninyo ng parts ni Kiwi Icon 110cc, so click nyo lang yung yellow basket. So lalabas na dyan, hanggang 10 items yung ilalapag ko dyan para mapalitan nyo na yung mga sira na parts ng inyong Kiwi Icon 110cc, no? So yun, bakit nga ba tumagal yung performance ni Kiwi Icon 110cc? So unang-una kasi mga bossing ko, no? So after nating ma-hit noon way back 2022 yung 500 kilometers dahil binraking nga natin siya. So pinakamalayong braking natin sa kanya is nung bagong-bago pa lang siya. So part ng Rosario, Batangas, no? So pinakadulo, paahon, bundok. So binraking ko siya at ang gamit ko na gas sa kanya noon is unleaded, no? So all goods yung performance nito. Kasabayan niya is 125cc. So maganda yung hatak nito at isa sa nagustuhan ko rito talaga yung sobrang tipid sa gasolina niya. Kasi naalala ko that time noong bagong-bago pa lang tong motor ko na ito, guys, ay yung Rosario, Batangas from Muntinlupa, guys, ang gasolina ko lang doon mga bossing ko ay nasa 150 pesos lang. So balikan na siya, no? So kayong kung sa tingin niyo tipid yung 150 pesos Muntinlupa to Rosario, Batangas, so ito sinishare ko lang ito kasi ito yung that time na experience ko sa kanya. Kaya kung sa patibidan ng gas kay Kiwi Icon 110cc na talaga ako, no? So after kong ma-reach yung 500 kilometers, so na ako, premium na gasolina, kulay red hanggang ngayon. Kaya mas maganda yung performance nito ni Kiwi Icon 110cc. At ang gamit ko pala na langis after kong ma-reach yung 500 kilometers ay Pertua fully synthetic. Hanggang ngayon yun ang gamit ko. Kaya maganda yung performance ng motor natin. Kasi sinubukan ko rin ito na maraming beses ko nang sinubukan to na nag-iisa lang ako na naka-Euro at ang kasama natin ay mga Aerox. So talagang hindi talaga nagpapaiwan to si Kiwi Icon 110cc. Talagang napakalakas talaga ng power nito. So iba talaga kapag kakarburador talaga yung motor mo, talaga maganda talaga ang performance. So yun lang mga bossing ko. Nung bago pa lang yung motor ko na ito, syempre maingay siya kapag pinostart nyo siya, pero normal lang kasi yun. Kasi nung bago pa lang yung mga motor ninyo na inilabas nyo sa kasa, talagang yun na yung issue niya, number one, yung ingay niya, maingay. Pero syempre pwede nyo namang masolusyonan yan at nandiyan yan sa yellow basket ko, no? So magpalit lang kayo ng Bendix, no? Kung okay yung axle cap, wala namang problema. Yung napapalitan nyo lang dyan para tumahimik kapag pinostart nyo yung motor ninyo is yung Bendix lang. Magpalit lang kayo ng Bendix at meron ako nyan sa yellow basket para hindi maingay kapag ini-start, no? So kapag matagal mag-start yung motor nyo, normal lang po yan kasi karburador lang yung motor natin, hindi naman FI. Kasi unlike sa FI na pag pinostart nila, buhay agad kasi FI yun. Ito kasi carb. Pero kapag uminit na yung makina, one click na lang pag pinostart mo siya. Nung isa sa nagustuhan ko rin dito na meron siyang kickstart just in case na mawalan ka ng push start, meron ka pa rin kickstart, no? So kumbaga the reason why kung bakit talaga namamatayan yung motor natin dahil sa experience ko is unang-unang kong pinalitan dyan yung aking regulator. Yes, yung regulator yung pinalitan ko. Kaya kung namamatayan na kayo ng mga ilaw nyo harap tsaka likod, so check nyo yung regulator nyo kasi baka yan na yung problema. So kung nagbi-blink yung ilaw nyo dito mga bossing ko, tapos kapag pinostart nyo is nagbi-blink yung ilaw nya, so check nyo yung battery nyo, baka kailangan nyo na magpalit mga bossing ko, no? So ang spark plug naman mga 2 taon na higit, so matagal naman yung bago palitan, no? So yung aking panggilid mga bossing ko, nagpalit na ako ng panggilid pero stock pa rin yan. Same pa rin ng stock, ang naiba lang dyan is yung belt niya pang Honda Beat FI. So kung makikita nyo rito mga bossing ko, nagpalit na ako ng shock, pero 3 taon kong napakinabangan yung shock na stock, maganda rin naman. So yun nga mga bossing ko, nagpalit na ako ng shock, tapos meron akong extension. So kung hindi ako nag-aangkas ng mabigat mga bossing ko, hindi na ako gagamit ng extension.
So dahil nag-aangkas ako araw-araw na mabigat, kailangan ko ng extension kasi may purpose yan dahil nagpalit tayo ng gulong. Napakalapad ng gulong natin, 110 by 80 by 14, sa harap 100 by 80 by 14. So may purpose yan at walang sayad din kahit ng sobrang bigat ng angkas ko araw-araw. No. So yun, nagpalit ako. Meron lahat ng mga binabanggit kong parts, mga bossing ko na pinalitan ko. Meron ako niyan. Click nyo lang yung yellow basket dyan o kaya ilalapag ko yung link dyan sa comment section. No. So yun, may nagtanong din sa akin nito mga bossing ko kung ano nga daw ba yung swak na matibay at maporma na na bracket pang top box. So ito po is sec bracket. So 3 years may na sa akin to. So as you can see naman mga bossing ko, napaka-forma ng tindigan yan. Metal. So napakatibay po niyan. So yun, ito rin, comment din sa akin to mga bossing ko. Itong MDL bracket na to, na plug and play, walang alog, napakakapal, isasalpak mo na lang. So kahit anong ilaw naman yung ilagay ninyo, no, depende naman sa inyo kung anong brand o anong klase yung ilaw na bibili ninyo, no? Para dito sa MDL bracket, para may MDL kayo. So, yun yung sa akin, ang isa lang sa kagandahan nito, talagang sa kasa ako bumili nito at di battery to mga bossing ko. Di remote to. So kahit patay tong motor ko, iilaw to mga bossing ko. Just in case emergency masiraan ako, ilaw pa rin to kasi naka-remote. Di siya naka-direct sa wirings, kaya seat siya, naka-direct siya sa battery. So syempre kapag buhay na yung motor mo, so nag-charge din naman yung battery kapag buhay na yung motor mo. Kaya yung ilaw kahit 24 hours, magagamit mo at saka hindi agad malulobat yung battery mo basta buhay yung motor mo habang tumatakbo ka. So ito pa mga bossing ko, no, nagpalit na tayo ng lever, no, na brake. Kasi nga mga bossing ko, yan din yung isa sa mga napansin ko dito, lalo na kapag kulay black yung motor mo. Di ba kulay white yung lever natin, yung brake. So nagpalit na ako. Pero syempre, matagal din bago ako nagpalit ng ganito. So halos 4 years na yung motor ko tsaka ako nagpalit ng ganito kasi talagang hinanap ko yung plug and play, yung wala na akong adjustan, ikakabit ko na lang. Tapos play na agad siya at hindi masakit sa kamay, babagay sa kulay ng motor ko dahil na kulay black. So yung para maganda yung combination niya, no. So yan, makikita nyo, plug and play yan mga bossing ko, ha. Tapos ang maganda pa rito, ayan, may adjustan siya. Yan. Tapos very smooth lang niya. So yung yung throttle cable ko, isa rin yan sa problema ko dahil dati nung bagong-bago pa lang yung motor ninyo, kung mapapansin niyo mga bossing ko, 'di ba, nung bagong bili natin yung motor natin, lalo pag brand new, kapag paahon or umahataw ka, 'di ba talagang nasasagad pa natin hanggang ganun. Ngayon kasi yung motor ko hindi na mga bossing ko, kapag pinipiga ko yan, hindi ko na kailangan sumagat. So konting ganun lang, powerful na yung takbo niya. So nagpalit ako ng throttle cable, yun lang pala ang diskarte dyan kung gusto mong hindi kahirap umiga. Tsaka sobrang lambot na ito mga bossing ko. So meron ako niyan, nilalagay ko rin to sa yellow basket. So kung magtatanong naman kayo kung anong size nito, hindi po ito Kiwi Icon, ha, na parts. Ito po is Sniper 150 na brake lever. Version 5 yung inyong piliin para plug and play na lang mga bossing ko. Version 5 to. So ito, nagpalit na ako ng regulate ng throttle cable. So nagpalit na ako, plug and play. Meron ako niyan sa aking yellow basket. So yung yung caliper ko mga bossing ko, pang Honda Beat FI na yan, kaya hindi na tayo mahihirapan magpalit ng brake pad. So kung gusto nyo naman na pang Icon pa rin, check nyo lang yung yellow basket ko. Meron ako niyan harap at saka likod, pati shoe brake, meron din ako brake pad. So meron din akong shock. So basta click nyo lang yung yellow basket, tapos mag-comment lang kayo para masendan ko kayo ng link para ma-check out nyo na, para hindi kayo mamali sa pag-check out. Lahat ng mga parts and accessories meron tayo. Pasensya lang mga bossing ko dahil hindi ko agad kayo ma-replyan dahil sobrang dami ninyong nag-comment sa akin, no. So yun, kagaya na itong plug and play na to, sasalpak mo na lang to para maganda-ganda yung apakan mo. Pang Vario 160 yan, no, na-click, no. So yun, makikita nyo naman mga bossing ko, napakataas na ng tinakbo, no. So proven and tested na yung motor natin. So ayan siya. So medyo madumi lang mga bossing ko kasi nag-uulan ngayon. Basta mga bossing ko, mag-comment lang kayo dyan. So kung hindi ko kayo ma-replyan, marireplyan ko pa rin naman kayo sa mga susunod na araw dahil medyo busy lang ako. At matulungan ko kayo mga bossing ko para masendan ko kayo ng link kung ano nga ba yung mga kailangan yung pyesa para sa inyong Kiwi Icon 110cc, no. So yun, ito namang ginagawa kong video na ito mga bossing ko, sinashare ko lang yung naging experience ko kay Kiwi Icon 110cc dahil hindi biro ang 4 na taon at 5 buwan mga bossing ko, no. So sabi nila noon, nung bago pa lang yung motor ko, ba't hindi na lang daw ako nag-Honda, ba't di na lang daw ako nag-Yamaha, pero talagang pinanindigan ko na dito lang talaga sikat ang Yamaha, Honda, tsaka Suzuki, pero sa ibang bansa sikat talaga ang Euro at subok na matibay at sobrang tipid sa gas, lalong-lalo na to si Kiwi Icon 110cc. Kaya yun, very thankful ako na sobrang solid ni Kiwi Icon 110cc. Kaya sinishare ko itong video na ito, gumagawa ako ng video para makatulong na rin sa mga kapwa ko Kiwi Icon 110cc sa mga parts nila, dahil sayang naman kung ipa-parts out nyo lang yung motor ninyo kaysa naman ipa-parts out nyo kung kaya pa naman tumakbo at malaking tulong din magamit ninyo sa araw-araw, di ba? Pamalengke, pang-deliver. Kasi ang isa sa mga advantage si Kiwi Icon 110cc is sobrang tipid niya sa gas mga bossing ko. Biruin nyo yun, di ba? At very low maintenance pa. Hindi kagaya kung bibili kayo ng ibang motor na FI na may radiator.
So the more na syempre mas mataas yung CC at mga ganun yung kinuha nyo, syempre mas malaki din yung maintenance. Syempre habang tumatagal yung motor ninyo, popormahan nyo yan. So si Kiwi Icon 110cc, kung gugustuhin ko lang papormahin to, hindi na, kasi ang hanap ko kay Kiwi Icon 110cc yung walang sakit sa ulo. Kayang magsakay ng sobrang bigat, so magagamit mo pang long distance, hindi ka matatakot bumiyahe kahit na dulo pa yan, kahit Baguio pa yan, hindi ka matatakot kasi subok ko na talaga si Kiwi Icon 110cc mga bossing ko, na talagang napakatipid sa gas at never tayong pinahiya nito sa mga rides natin, no? Kaya shout out ulit mga bossing ko sa mga naka Kiwi Icon 110cc dyan. So yun, kung goods yung motor ninyo, nagamit ninyo at nagagamit nyo yan araw-araw, so ingat kayo palagi mga bossing ko, at basta mag-comment lang kayo mga bossing ko para masend ako kayo ng link. So yun, mapalitan nyo na yung mga sirang parts ng motor ninyo. So hanggang dito na lang muna mga bossing ko, ingat kayo palagi mga ka-icon, and ride safe sa ating lahat.